Matagal na tayong hiwalay at may iba ka ng lalaki. At may anak na rin, bakit ayaw mong bitawan ang anak ko? Ang aking sinner, tanging kidney transplant lang ang makapagpapabuhay sa kanya. Mag-donate ng kidney, obligasyon niya yan, bitawan mo. Hayop ka! Kung mawalan siya ng kidney, mamamatay din lang siya. Bitawan mo siya. Anong pakialam ko kung mamatay siya? Kung wala siya, nakapag-asawa na sana ako ng mayaman. Hayop ka! Hindi ka uhahayang saktan Montag. Ang aking king, bitawan ang anak ko. Bitawan siya. Gavin Montag. Putang ina mong basura. Hindi mo kayang pantayan ang anak ko. Balian mo ng isang paa, tapos itapon sa labas ng King Cheng. Chingo, bitawan ang aking king. Kings, hahanapin kita ng tatay mo. Chingo. Oy, bata. Saan ka pupunta? Puta ka. Bitawan mo ako. Hanapin niyo siya. Gayon din, Patian and Yo. Hindi ako bang. Tulungan mo ako. Madam, gusto kayong kausapin ng binata tungkol sa diborsyo. Tumawag po kayo agad. Nakatulog pala ako sa isang estranghero. Ikaw gising ka na. Pagkatapos mong matulog, aalis ka na lang. So sorry, nadroga ako kahapon. Hindi ko sinasadya. Kung pera ang gusto mo, eto. Ano nang tingin mo sa akin? Kulang ba? Sa ganyang teknik mo, 100 lang, hindi natataas. Hoy, Kings, nalaman ko na kung nasaan ang tatay mo. CJ. May gagawin ako, aalis muna ako. Nagpapakyut ka? Ikaf, Ano? ano ang ginangyari sa ayo? Saan ka galing kagabi? Nadali ako. Ayaw ka pa rin patawarin ng nanay mo. Hindi siya nanay ko. Huwag muna yan. Sabi mo may balita ka tungkol sa tatay ko. Nasaan siya? Noon, ang bahay ni Tito Lee ay winasak, at ang ibang residente ay inilipat sa ibang lugar. Ang nag-handle noon ay ang presidente ngayon ng Shengshi Group. Siya lang ang may alam kung nasaan si Tito Lee. Paano ko siya mahahanap? Nagpasa ako ng resumo sa Shengshi Group. Ang posisyon ay Chief Secretary. Susunod, ikaw na ang bahala. Tatay, talagang hahanapin kita. Pupunta ako. Matindi ang labanan. Nahanap na ba ang babaeng iyon kagabi? Nasira ang CCTV, hindi pa nahahana. At tungkol sa diborsyo, buong gabi akong tumawag sa misis. Hindi sumasagot ang misis. Ano ba talaga ang ginawa ng babaeng iyon kay Lolo? Napinilit ako ni Lolo na pakasalan siya. Hindi mahanap ang babaeng nasa marriage certificate, ang babaeng nagplano sa'yo. Hindi rin mahanap sinong assistant ang katulad mong tanga. Kahit ang itsura ng sarili mong asawa, hindi mo alam. Unang araw ng pag-uwi, natulog ka pa sa estranghera. Sinong presidente ang katulad mo? Ano ang sinasabi mo? Sabi ko, gagawin ko ang lahat para mahanap ang dalawang ito. Hindi ko sasayangin ang tiwala at pag-asa mo, boss. Boss Chang, ang bagong chief secretary. Narito na para mag-report. Papasukin mo siya. Ikaw. Ang swerte naman, nagkita ulit tayo. Gusto kitang hanapin, ikaw pa ang dumating. Gusto mo pang maging chief secretary ko, talaga bang coincidence lang? Kagabi ay misunderstanding lang, misunderstanding. Para lang sa trabaho, umakyat ka sa kama ko, ngayon sasabihin mo. Ito ay misunderstanding.
Like Inch. May asawa. May asawa ka na, nang akit ka pa sa akin, para lang sa trabaho. Ganyan ka magpakabayani, alam ba ng asawa mo? Ang asawa ko. Kahit ang itsura niya, hindi ko alam. Hindi importante yan, basta magdebosyon na kami. Yan ba ang dahilan mo para maghanap ng iba? Maghanap ng iba. Hindi kaya. Hindi kaya akala niya kagabi, natulog ako sa kanya dahil gusto ko siya. Ganyan siya mag-alala, baka naman first time niya. Naku, talagang first time ng virgin. Baka ako na ang habulin. Huwag mong isipin na dahil sinadyang umakyat ka sa kama ko. Ay karapat-dapat ka na maging babae ni Sheng Nanxiao. Sandali, sabi mo. Sino ka? Magpanggap ka pa. Bakit? Bago mo ako natulugan, hindi mo man lang inalam. Ako ang presidente ng Shengshi Group. Sheng Nanxiao. Kahit na ang punong sekretarya ko, hindi ka karapat-dapat. Lumabas ka. Sheng Nanxiao. Kaya ang lolo mo ay si Sheng Goro. Lolo Sheng. Ang galing mong mag-imbestiga, bakit hindi ka na magpapanggap? Sabi mo hindi ka nagbabalak sa akin. Sheng Nanxiao, asawa ko. Noon, para makawala sa kontrol ni Dong Yun. Sumang-ayon ako kay Lolo Sheng na pakasalan ang apo niya. Hindi ko inakala ang asawa ko sa marriage certificate ay ang presidente ng Shengshi Group pala. Kung wala ka nang sasabihin, bakit ka nakatayo dyan? Hindi pwede, hindi ako pwedeng mapalayas. Hindi pwedeng maputol ang clue tungkol kay Papa. Sheng Nanxiao ay gustong makipaghiwalay sa akin. Bago ito, kailangan kong malaman kung saan inilagay si Papa. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Hindi ba't natulugan mo lang ako? Isang presidente, hindi pwedeng ganyan kakuripot. Hindi pwede. Sige, subukan natin. Guardia, Kung palalayasin mo ako, sasabihin ko sa media. Para malaman ng lahat na si Boss Sheng. Sa unang gabi ng pag-uwi ay may kasamang babaeng hindi niya kilala. Sa hotel. At saka, ang presidente ng Shengshi Group. May pulang marka sa puwit. ikaw. Wangki. Simula ngayon, siya ang personal kong sekretarya. Alagaan mo siya ng mabuti. Unang araw ng pag-uwi, hindi umuwi, sa hotel patumuloy. May lolo ka PABASASFMO? Nasa ibang bansa ako, pero nakapaglagay ka pa ng asawa sa aking household register. May apo ka pa ba sa isip mo? Buisit ka, asawa mo siya. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako sa kalsada. Kahit hatiin ang ari-arian ng Shengshi Group sa kanya, karapat-dapat lang. Alagaan mo siya na mabuti. Narinig mo? Opo. May trabaho pa ako sa kumpanya, mauna na ako. Ngayong gabi, imbitahan ko siya sa lumang bahay para sa hapunan. Dapat umuwi ka. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging lolo. Huwag mo na hanapin ang babae sa marriage certificate. Maghanda ka ng divorce agreement, babalik ako sa lumang bahay ngayong gabi. Ako mismo ang magpapapirma sa kanya. Pagkita kay Lolo mamayang gabi, ito ang ibibigay ko sa kanya, bagay na bagay. Pero, kapag nakita ko si Sheng Nanxiao mamaya, ano ang gagawin ko? Magdadasal na lang ako na marami siyang inuman ngayong gabi. Sana malasing siya ng todo at diretso na sa hotel matulog. Basta kasi nito makaka. Mas maayos na po ang pakiramdam ng amo. Pero, yang master, maingat ka naman. Si Lolo, matanda na kasi, hindi na kaya na masyadong excitement. Lalo na pagdating sa kasal mo, nitong mga nakaraang taon. Si Young Mistress ang laging nag-alaga sa kalusugan ni Lolo. Ang galing kasi ni Young Mistress sa paggamot. Lolo, ito na po ang huling session, simula ngayon. Dapat po kayong magpahinga ng maayos at maging masaya lagi. Salamat sa acupuncture mo, itong matandang buto ko. Mas mabilis gumaling. Umuwi na rin si Nanxiao. Apangan kao na lang ang apo ng apo kao. Lolo, bakit hindi mo sinabi sa akin noon na ang apo mo ay ang presidente ng Shengshi Group kung alam ko lang? Hindi ko sasang-ayon sa kasal na ito. Kahit presidente pa siya, apo kao pa rin yan. Dapat siya ang makinig sa akin. Kung alam mo na ako ang nagrepe sa apo mo kahapon, baka hindi mo na ako papayagan. Halika.
Pagdating ni Nansiao, kayong dalawa. Mag-usap ng maayos, huwag kang mag-alala kung apihin ka niya. Ako ang bahala sa kanya. Pupunta siya rito. Dumating na siya, wala na. Kung malaman niyang ako ang gusto niyang ihiwalay, tiyak na palalayasin niya ako. At wala na talaga akong makikitang ama. Lolo, sabi mo nandito rin yung babaeng yon. Anong babaeng yun? Asawa mo yun. Anong asawa? Hindi ko siya kinikilala. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lahat ng lalaki sa Shengjia, mabait sa asawa. Bakit ikaw ang naging ganyan? Lolo, nasaan na ba siya? May importante akong sasabihin. Amo, tumawag siyang master. 10 minuto na lang daw. Lolo, pagod ako sa acupuncture. Gusto ko munang magpahinga sa kwarto. Pwede ba? Sige, tatawagin ko na siya. Amo, young master. Tumawag sa young mistress. May emergency daw, umalis na, pinapasabi lang po. Kay Amo at young master. Kasalanan mo kasi nahuli kang umuwi, hindi ka ba pwedeng maaga? Kaninong lolo ka ba talaga? Yung babaeng yun ang... Ano ba ang gusto mong sabihin? Ano, yan SK Kimi Montag? Nakita mo sa akin. Wala lang. Mga dokumento lang ng kumpanya. Lolo, samahan ko muna kayong kumain. Hindi ako naniniwala na palagi siyang tatakbo ng ganito kabilis. Kung paalisin mo ako, sasabihin ko sa media. Ang presidente ng Shengshi Group may pulang marka sa puwit. Marka. Meron talagang pulang marka. Bakit hindi ko narinig to sa mga magulang ko? Ako? Isang presidente? Nagluloko ka ba? Gagawin ang ganitong bagay na batas. Lee King-jae, ang sama mong babae. Bukas, papatayin kita. Tumigil ka. Ate, dahil kinagat Montag si Boswang, hinagami Boswang, lahat ng pakikipagtulungan sa hudya. Pinapatay mo kami. Hirap na hirap ako para makilala si Boswang. Nasira mo lahat. Val ang giya ka. Wala akong konsensya. Para lang umangat, kinain mo ang bato ko. Binali ang paa ni Papa, pinabayaan mo siyang mamatay. Nung ginagawa mo iyon, may konsensya ka ba? Kung may sisihin ka, sisihin mo ang tatay mong pobre. Wala siyang maibigay sa akin. Si Tio Hu, kayang ibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Sayang, malapit nang magsara ang kumpanya ni Tio Hu. Ikaw na lang ang magtatrabaho para sa akin. Para rin naman sa'yo to, wala ka ng isang bato. Sinong lalaki ang makakagusto sa'yo? Kung nagkagusto si Boss Wang sa'yo. Sverte Montag. Kung hindi, ibalik mo ang bato mo sa akin. Ibibigay ko sa'yo ang swerte. Ma, anong gagawin mo? Ibaba mo yung kutsilyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayang pumatay. Hindi ako katulad mo. Ma, alam kong galit pa rin si At dahil ginamit ko ang bato niya. Pero dalawa naman ang bato mo, hindi ka mamamatay sa isa lang. Kailangan ba niyang magalit hanggang ngayon? Talaga naman. Ex-liner ang Capital MO. Responsibilidad mong ibigay ang bato mo sa kanya. Huwag mong kalimutan. Ako ang nagpalaki sa'yo. Kung hindi mo ako kinuha kay Papa, hindi ko kailangang lumaki sa pamilyahin. Sasabihin ko sa inyo, asan na ako. Ang asawa ko, hindi nyo kayang awayin. Huwag nyo na akong guluhin. Harap lumitaw sa harap ko, kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi kita pagbibigyan. Nanay, sinabi niya na ang asawa niya ay isang taong hindi natin kayang awayin. Natatakot ako. Huwag mong pansinin ang pananakot niya. Ang asawa niya, yun lang ang mahirap na kamag-anak mula sa probinsya na ipinakilala ng matandang iyon. Baka nagtrabaho lang sa construction site, nabubuhat ng malario. Anong klase? Taong hindi kayang awayin ang ganoon. Huwag kang mag-alala, sigurado akong papayag siyang samahan si Boss Wang na isang gabi. Kapag nakuha na natin ang pera, maghahanap ako ng paraan para makipagkita ka sa presidente ng Shengshi. Kapag naging MRS Sheng na ako, tingnan natin kung paano ka magmamalaki. Ang mga dokumentong ito ay kailangan ma-input sa sistema ng kumpanya bago matapos ang araw. Kung hindi mo matatapos, kalahati ng iyong sahod ang ibabawas. Ang dami nito. Ano? Hindi mo kaya? Kung hindi, umalis ka na lang. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa aking kama at nakuha mo ang aking sekreto. Wala na akong magagawa sa'yo. Ang lalaking ito, napakasimpleng tao. Nadroga ako. Ako rin ay biktima. Sige na lang, para mahanap ang tatay ko, kailangan kong magtiis. Siguradong matatapos ko ang trabaho.
Ang dokumento ng relocation, napakahalagang bagay. Tiyak ilalagay ito ni Sheng Nancy sa kanyang opisina. Basta't mahanap ko ang impormasyon ng relocation, makikita ko ang tatay ko. Narito kaya ito? Dapat ay narito. Presidente, hindi pa rin namin makontak ang misis. Eh di ipadala mo sa kanya ang kasulatan ng diborsyo. Simpleng bagay lang. Kailangan mo kabantuan. Pero Presidente, wala akong address ng misis. Sabihin mo kay Lolo na bibili ako ng regalo para sa babaeng yon. Kunin mo ang address. Anumang paraan ang gamitin mo, dapat pumirma ang babaeng yon sa kasulatan ng diborsyo. Opo. Anong pinipili mo sa akin? May nakasulat ba sa mukha ko? Wala. Kaysa mag-isip ka kung paano mo ako babastusin, mas mabuti pang isipin mo kung paano mo matatapos ang trabaho mo bago matapos ang araw. Huwag mong kalimutan. Kung hindi mo matatapos, ibabawas ang sahod mo. Ganito na ang sitwasyon. Gusto mo pa rin manatili. Likinje, ano ba talaga ang balak mo? Likinje, tumayo ka at magtrabaho. Boss Sheng, bakit ka nandito? Ano sa palagay mo? Halos alas 11 na. Boss Sheng, malapit ko na matapos. Pagod na pagod ka na, gusto mo pa rin magtrabaho dito. Ganito ba kahirap ang buhay mo? Sino ba ang hindi nangangailangan ng pera? Patay ba yung asawa mo para hayaan kang magpakapagod ng ganito? Hindi patay, pero parang patay na rin. Boss Sheng, hindi mo alam. Itong asawa ko, wala talagang silbi, hindi mo maaasahan. Kasalanan mo rin kasi bulag ka. Tama si Boss Sheng, gusto ko na lang. Butasan ang mga mata ko. Sino naman ang nagalit sa'yo? Hello, Lolo. Kinge, next week ay birthday ni Lolo. Huwag mong kalimutang pumunta ha. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Hindi ako absent sa birthday nyo. At kaninong package ito? Tingnan mo ito. Si Li Qingge. Ang pakakasalan ni Sheng Nanxiao. Paano nangyari yon? Naisip ko na lang, siya na walang kwenta at mas mababa sa akin. Paano nakapasok sa Shengshi Group? Pala, nakakapit kay Sheng Nanxiao. Ate, next month ay birthday ni Lolo Sheng. Gusto na pala hiwalayan ni Sheng Nanxiao, si Li Qing. Ibig sabihin hindi niya talaga gusto. Kung sa party, makukuha mo ang atensyon ng pamilya Sheng at ni Boss Sheng. Biro nandiyan si Li Qingge. Siguradong magkakaproblema ako. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay Li Qing. Hindi ko siya papayagang pumunta sa party. Gising ka na. Ano ang gusto ninyo? Ano ba itong ginagawa ninyo? Papakawalan mo ako. Kasalanan mo. Dahil pinakasalan mo si Sheng Nanxiao, hinadlangan mo ang ate ko. Ito ang kapalit. Juan, ang ganda talaga ng ate mo. Huwag mo akong hawakan. Astig, gusto ka o. Narito na ang tao. Magkano ang kinita mo sa live ngayon? Ikaf na bahala. Ano ang gusto ninyong gawin? Halika,
Huwag. 1,000,000 ang utang ni Juan sa amin. Ikaw ang ate niya. Ikaw ang magbabayad. Nagsimula na ang live. Huwag na magsayang ng oras. Bilis mga tol. Swerte ng mga boss sa leaderboard. Ngayon ang pinakamagandang. Maputing balat, magandang mukha, mahaba ang binti, 2 salita, astig. Enga regalo. Ipadala na, mas mami mas maganda. Ikaw. Halika. Tumili ka. Pa marinig ng mga kuya mo kung gaano ka malandi. Naririnig mo ba? Tumili ka. Pinapunta ka dito bilang pabor. Huwag mong sirain ang plano ko. Kung hindi, gagantihan kita. Itong magandang bagay na ito, ibigay mo na lang sa kapatid mong babae. Putangina, kung hindi ka tinanggap ng tatay ko, naglalaboy ka na sana sa kalye. Pinapaboran ka lang ng pinapabayad ko sa'yo ang utang ko. Juan, kaya Montag ba talaga? Oo. Siyempre kaya ko. Siya na ang bahala sa inyo. Gawin niyo sa kanya ang gusto niyo. Huwag. Huwag. By the one and, yo AKO. May nagbibigay pa ba ng tip? Bigyan niyo pa ako ng malaki. Huhubaran ko pa ang kabilang site para sa inyo. Huwag. Bitawan niyo ako. Bitawan. Ito na ang rocket. 10,000, 20,000, 50,000, 1,000,000. Dumating na ang 1,000,000. Kaya hayaan nating makita ng mga top donors ang lahat. Oras na para tuparin ang pangako. Tingnan niyo. Huwag. Bilis, bigyan pa ng 1,000,000. Huhubaran ko ang palda para sa inyo. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ikaw, halika. Babalikan kita. Huwag kang lalapit. Huwag. Boss Sheng, ito ang kontrata para ngayon. Huwag kang lalapit. Saan ka tatakbo? Huwag kang gagalaw. Ngayon, mararamdaman mo ang lakas ko. Juan. Ngayon, kung hindi mo ako papatayin, talagang pagsisisihan mo ito. Ito, paasa na sa sarili ko. Ngayon, ibibigay ko sa'yo. Huwag. Huwag kang gagalaw. Tulungan niyo ako. Assistant Ray. Tulungan niyo ako. Pasensya na, lasing lang ang ate ko. Sabi mo, ate mo siya, pero mukha. Ayaw niyang sumama sa'yo. Bata, huwag kang makialam, umalis ka na. Pwede ko kayong patawarin. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Ano ang gusto mo? Tol. Kila mo takit si Boss Sheng and Gisheng Group. Payaf ka o yun. Gusto mong makialam? Tingnan mo muna kung kaya mo. Boss Sheng, kilala ni Boss Sheng. May ganyang kapatid ba siyang basura? Sino ang tinatawag mong basura? Lumuhod ka ngayon at magmano ng 3 pieces. Iwan mo ang tao. Kung hindi, papanagutin kita sa aking Sheng. Hawakan mo siya. Gusto mong mamatay. Tulong. Saklolo, Bitawan mo. tulungan mo ako. Presidente. Ano? Sabi ni Lolo, pupunta rin si Mrs. sa party mamayang gabi. Sabing maaga kang pumunta. Sige, alis ka na. Presidente, si Assistant Lee, ganito ang itsura. Tatawagan ba natin ang asawa niya? Likinje, nakikilala mo ba ako? Kung gusto mo, hanapin mo asawa mo. Hindi ako kapalit niya. Huwag kang aalis. Tawagin ang doktor. Hoy, Doktor.
Okay na, magigising na siya. Assistant Lee, kamusta ang pakiramdam mo? Naku, ang party ni Lolo magsisimula na. Assistant Lee, saan ka pupunta? Ibigay mo lang itong regalo kay Lolo tapos umalis ka na. Sana hindi makasalubong si Sheng Nanxiao. Balita ko, ikinasal na si Boss Sheng. Pero hindi pa nakikita si Mrs. Sheng. Sa tingin mo, ngayon, makikita na kaya natin si Mrs. Sheng? Kagaya ng pamilya ni Boss Sheng. Kahit hindi maganda ang kasal, may makukuhang dalaga. May mga taong gumagamit ng masamang paraan para umangat. Gusto pang maging Mrs. Sheng. Nakakadiri talaga, at sinner. Sino ba ang taong sinasabi mo? Lee King-gi. Ono ba yung suit mo? Hindi bat. Maghuhubad ka para makita ng mga lalaki dito. Kaya pala ang baho may malaking. Ipis pala dito. Ikaf, putang ina Montag. Kasunduan sa diborsyo ni Sheng Nanxiao. Naipadala na sa bahay. Gusto mo pa rin magmalaki. Hanggang kailan? Dapat kang magpakumbaba sa akin. Kung hindi, balang araw, gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Masyado ba akong mabait? Akala ng mga hudya kahit sino. Ay pwedeng tapakan ako. Anong gusto mong gawin? Binabalan kita. Nasa Shengya ka kung sasaktan Montag. Ang piging ni Lolo Sheng. Hindi ka patatawarin ng Shenjia. Si Dong yun para sa taong katulad mo. Kinuha ang isa kong bato at ikaw walang hiya. Kidnap, droga, lahat gagawin mo. Nakakadiri talaga kayo. Boss Sheng, dumating na si Boss Sheng. Naku. Dapat lamang siya na nandito ako, baka magduda siya sa pagkatao ko. Lee King-gi, huminto ka. Nang marinig ang pangalan ni Boss Sheng, tumakbo ka agad. Baka may ginawa siya kay Boss Sheng. Nakakatakot, buti hindi ako hinabol. Assistant Lee, Boss Sheng, ilang beses na kitang iniligtas tuwing makikita mo ako, tumatakbo ka. Ganyan ka ba sa nagligtas sa buhay mo? ako nagkakamali po kayo, hindi ako nagtatago sa inyo, ako lang. Ano lang? Dahil hindi ako pumasok ngayon, hinabol mo ako dito. Hindi po, nagkakamali kayo, hindi ako dito para sa inyo. Una, nagpanggap na droga, natulog sa akin, tapos nag-apply bilang personal assistant ko, ngayon nandito ka. Sa piging ni Lolo, totoo nga. Naikilos mo na ako sa iyong pursigi. Sa wakas nagising din itong si Loco, sabi ayaw. Pero ang totoo, gustong-gusto. Boss Sheng, dapat mong alalahanin. Ang iyong hangganan dahil ikaw ay may asawa na. Ang babaeng yon, hindi ko talaga gusto, madaya. Mapanlin lang, niloloko pa si Lolo, diborsyuhan ko rin siya balang araw. Gago, ngayon ako pa ang sinisiraan. Boss Sheng, ano ba itong ginagawa mo? Naalala ko sa sinabi mo, dumating ako ngayon. Para diborsyuhan siya. Kaninong tawag? Isang gago. Ang daming lalaki sa paligid ni Assistant Lia. Hindi naman siguro isa na naman sa mga isda mo sa palaisdaan. Hindi naman. Ang lalaking to, pangit, bulag at salbahe pa. Paano ako magkakagusto sa kanya? Ang lakas ng loob ng babaeng to, binabaan ako ng tawag. Buti na lang, muntik na akong mahuli. Boss Sheng, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Paalam. Residente. Totoong nagpakasal na kaya si Assistant Lee. Sa tingin ko, baka sinabi lang niya yun para maiwasan na. Gulo. Kung talagang kasal siya, bakit hindi siya nagsuot ng singsing? At saka, hindi pa natin nakita ang asawa niya na sunduin siya. Baka dapat, imbestigahan natin? Hindi kailangan. Ipapasabi ko sa kanya ng personal. Boss Sheng. Birthday party ni Lolo Sheng ngayon. Dumating ako para makita kayo. Tara, upo tayo. At mag-usap ng mahaba. Umalis ka. Lee King-gi. Ikaw ang nagdaldal kay Boss Sheng, tungkol sa akin. Hintayin Montag ako. Lolo, nasaan yung babae? Kung tatawagin mo pa siyang babae, babaliin ko ang mga binti mo. Umalis na siya. Nakatakas na naman siya. Mabait yung babae,
Dapat mong tratuhin ng maayos at respetuhin. Narinig mo ba? Narinig ko. Ipadala ang divorce papers. Naipadala na, dapat natanggap na niya. Kahit tumakas siya, hindi niya matatakasan ang kasal. Kahit ayaw niya, dapat siyang maghiwalay. Nanay, kasalanan ni Kinch tong salbe. Wala akong pagkakataon. Nama ita si Boss Sheng. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tumigil ka. Si Sheng Nanxiao ang napangasawa mo. Kailan mo balak sabihin sa amin to? Bakit ko sasabihin sa iyo? Bago ka maghiwalay. Kay Sheng Nanxiao. Bukas, bigyan ng trabaho si Sinner sa Shengshi Group. Ete, huwag kang magalit kay nanay. Para sa ikabubuti mo to. Pagpasok ko sa Shengshi Group, matutulungan din kita. Yan eh, Dong, malapit na maghiwalay ang anak mo. Wala ka man lang pakialam, abala ka pa sa. Pagsasaayos para sa isa mong anak, talagang pareho ka pa rin. Nakakadiri ka. Eh ikaw, hindi mo mahawakan ang isang lalaki. Kaya kailangan pang tumulong si Sinner para sa'yo. Baka sakaling magustuhan ni Boss Sheng si Sinner. Hindi ka naman lugi. Grabe ka, wala kang pinapatawad na anak, ikaw. Likinch, huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Kinain ng aso ang konsensya mo. Ibalik ko sa iyo ang salita kung may konting konsensya ka. Dapat hanapin mo ang mga magulang, hindi yung ngayon. Itinuturo mo pa sa anak mo kung paano maging kabit. Ete, humingi ka na ng tawad kay nanay kung ayaw mo. Hindi na ako pupunta sa Shengshi. Hindi pwede. Kailangan mong pumunta. Kailangan may pumasok sa Shenjia. Dahil wala siyang kwenta. Dapat sa'yo ang posisyon bilang MRS Sheng. Tapos na ba kayo? Wala akong pakialam sa mga bagay ni Sheng Nanxiao. Ayoko rin pakialaman, sasabihin ko, malapit na ako. Umalis sa bahay na ito simula ngayon. Wala na akong kinalaman sa pamilyang ito. Putangina ka. Hinto ka. Ni. Paano ako makakapasok sa Shengshi kung umalis siya? Okay lang kung ayaw. Pupunta na lang ako ulit sa Shengya. Ako ang biyenan ni Sheng Nanxiao. Hindi ako naniniwalang hindi niya ako igagala. Anong nangyari sa mukha mo? Wala, nauntog lang. Ang tao ni Sheng Nanxiao ay hindi duwag na basta nalang apihin. Bukas ng 1:00 ng umaga, may meeting. Sama ka sa akin. Bakit ang tagal, hindi pa dumadating? Ikaw, Si MS Lee pala, ano, nagbago na ba ang isip mo? pakirespeto naman. Ako ang assistant ni Boss Sheng ngayon. Sama ko si Boss Sheng para pag-usapan ng partnership. Boss Sheng. Sinabi ko si Boss Sheng sa akin. Nasaan si Boss Sheng? Nasaan si Boss Sheng? Bitawan mo ako. Utangina mo, saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Mukhang mali ang timing ko. Boss Sheng. Ang tagal naming naghintay sa'yo. Itong babae. Sabi niya assistant mo raw siya. Photo ha? Tama siya. Ano? Kilala ka ni Boss Wang ang assistant ko. Nagkita na kami minsan. Pero grabe ang tapang. Ang assistant mo, hindi ko kayang tiisin. Kasi nungalingan. Ikaw ang nanghihipo sa akin. Mukhang maling oras tayo ngayon. Hindi na itutuloy ang usapang partnership. Boss Sheng, hindi pa natin napag-usapan ang kontrata. Bakit alis ka na? Siya talaga ang nangakit sa akin. Kung hindi, siguro kahit 100 tapang ang ibigay mo sa akin, hindi ko gagalawin ang tao mo. Ang taong ito, puro kasinungalingan ang sinasabi. Huwag kang magpadala. Sinungaling. Noong huli, ikaw ang nagpainom sa akin ng may halo. Matakot ako sabihin na noong gabi ng Mayo 6. Wala ka sa New Moon Hotel. Kaya pala noong gabing iyon, nagkamali talaga ako sa kanya. Putangina Montag. Nagsisinungaling ka. Boss Sheng, sigurado ka bang dahil lang sa babaeng ito, ititigil mo ang partnership natin? Sa negosyo ni Sheng Nanxiao, hindi kailangan isakripisyo ang babae. Mula ngayon, ang Shengshi Group ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Wangs. Boss Sheng. Kanina, salamat. Tandaan mo, ang Shengshi Group ay hindi kailangan ng babae na magbenta ng katawan para sa negosyo. Kapag may ganitong pangyayari ulit, lumaban ka. Ako ang bahala sa anumang mangyari. Hindi ko inakala na may maganda rin palang katangian. Ang lalaking ito. Sige Boss Sheng, kung wala ng ibang bagay. Aalis na ako. Ang laki ng nangyari, hindi ka man lang sinundo ng asawa mo. Abala siya. Marami siyang trabaho. Nagsisinungaling ka pa. Kitang-kita kung gusto mo ako, pero ang galing mong magsinungaling. Nga pala, may ipapagawa pa ako sa'yo. May dokumento ako sa desk ko. Paki-deliver mo sa bahay ko. CJ. Boss Sheng. Boss Sheng, ikaw. Bakit hindi ka nakadamit? Ano? Hindi naman bago sa'yo to. Boss Sheng. Ito po ang dokumentong hinihingi ninyo. Assistantly, noong huli narinig kong may asawa ka na raw. Ano ang apelyido niya? Ano ang trabaho niya? Nagdududa na ba siya? Linan ang pangalan niya, nagtatrabaho sa bar. Nagsisinungaling ka pa rin. Talaga? Si Assistant Lee, kamusta ang relasyon niya sa asawa mo?
Mabuti, napakabuti, Boss Sheng. Naihatid na ang dokumento kung wala ng ibang bagay. Aalis na muna ako. Pagkatapos kong magpalit ng damit, isasama kita. Ma, yung babeng liking gay na yun. Hindi ka dapat mapakasal sa mayamang pamilya. Kung makakalapit ako kay Boss Sheng, isasama kita sa ginhawa. Ma, talagang mabuting anak. Siyempre tutulungan kita. Tanging ang mayamang pamilya ng Shenjia. Ang karapat dapat sa iyo. Madam, may 2 tao kanina na naghanap sa binata. Nagpakilalang. Pamilya ng asawa niya. Nasaan si Nang Xiao? Nasa taas pa po ang binata. Kailangan bang tawagin pababa? Huwag na, papasukin mo na sila. Madam Shang, ano ang pakay ninyo kay Nang Xiao? Kamakailan ka ulang nalaman yung maldita na yun? Naghihiwalay na kay Boss Sheng. Bilang ina, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Ikaw ba ang asawa ni Nanxiao? Nakakamali kayo, tita. Si Kinch ang nakapangasawa kay Boss Sheng. Ate kaupo siya, ako si Huxiner, ito po. Ang pangalawang anak namin ni Hujia, kung hindi ninyo ako ipagkakait. Sa hinaharap, siya na ang maglilingkod kay Boss Sheng. Tara na. CJ, Kawalang galang. Anong akala ninyo S.A. Shenghia? Gusto pa ng 2 babae para sa isang lalaki. Lumabas na kayo. Dongyun, bakit sila nandito? Panaginip lang ba kanina? Parang nakita ka o yung babeng liking gay na yun. Kayong 2. Tuloy. Madam Sheng, bigyan niyo pa ng pagkakataon. Magugustuhan niyo talaga si Tsiner. Kapag binigyan niyo ng pagkakataon, makikita niyo. Yung malditang king gay na yun. Hindi talaga karapat dapat kay Boss Sheng. Kinch, Nakita na kaya niya? Umalis ka na ngayon din. Madam Sheng, Si Nanxiao, ang lolo mo, ang naghanap para sa iyo. Anong klaseng pamilya ba ito? Ang ete, gamit ang pangalan ni Madam Sheng, ayaw maghiwalay. Ang bunso naman, kusang nagpakita, talagang pamilya ng mga kakaiba. ito naman sa gusto pa ako. Hindi ba't yung babae kanina lang? Yung kanina ay bunso, yung pakakasalan mo ay Ed. Zenozia, Sabi ng 2 babae kanina. Ang pakakasalan ko ay si Kinje. Baka ikaw. Ako, hindi ko sila kilala. Baka pareho lang ng pangalan, nag-isip lang ako ng masyado. Nanxiao, itatanong ko sa iyo, sino siya? Assistant ko siya. Kahit ano pa, ayusin mo ito, ang pamilya namin. Hindi basta-bastang babae ang pwedeng pumasok. Alam ko na. Pasensya na, Boss Sheng, dahil sa akin. Kaya nagalit ng ganito si Madam Lin. Dahil sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi maganda ang timing ng pagdadala ko ng file. Kung mas maaga ako dumating, may oras ka sana. Para asikasuhin ang mga gawain sa bahay at hindi sila makapasok. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Yung dapat humingi ng tawad ay umalis na. Tungkol naman kay Hujia, may ipapahanap ako para sa kanya. Ano ba? Ako, gusto kong sabihin, yung mga nagpapagalit sa inyo ay dapat mamatay. Dapat parusahan ng mabuti, parusahan ng malala. Ang lakas ng galit mo, mukhang ngayon ay... Ano ang nararamdaman sa akin? Ang lapit ko na, muntik na mabuko. Kinch, New Moon Bar, sa dating lugar, hintayin kita. Boss Sheng, kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Lanan. Oseng, inanyayahan ka niyang nastahan. Pa magkita-kita sa New Moon Bar, Kinch. Yung tungkol sa kontrata ng demolisyon, ano na ang nangyari? Wala pang progreso. Sasabihin ko ba sa kanya ng direkta? Sasabihin ba niya sa akin? Sino ang itatanong mo? Si Sheng Nanxiao ba? Siyempre hindi. Sino ba siya? Isang CE, bakit niya? Ibigay ang impormasyon ng iba sa iyo ng basta-basta. Tama ka, lalo na't gusto na niyang hiwalayan ako. Mas mabuting lumayo na lang, wag na siyang guluhin. At saka, noong nakaraan, may mga tao dahil. Noong panahon ng demolisyon at relokasyon, nagwala sila sa Shengshi Group. Pero, pinigilan ang balita. Kayaan ka. Gusto mong sabihin ni Sheng Nanxiao sa'yo. Mahirap yang importante mong tanong. Lasing ka na. Hindi ako lasing. May asawa ka na, naglalasing pa sa bar kasama iba. Hindi ako naniniwala. Kapag nakita ni Boss Sheng ang litretong ito, hahayaan pa ba niyang manatili ka sa Shenjia? Noong araw, tumulong sa akin ang iyong ama. Tutulungan kitang hanapin siya. Alam ko na. Kung hindi mahanap ni Sheng Nanxiao, Boss Sheng, Assistant Lai. bakit ako kinakabahan? Hindi naman ako nagluloko. Boss Sheng, nag-iinuman ka rin ba? Hindi swerte. Sinadya mong hintayin ako dito, di ba? Si Wangki ang nagsabi sa'yo na nandito ako.
Hindi Boss Sheng. Nagkakamali ka. Kasama ko lang mga kaibigan ko. Mga lalaki ang kasama ko. Nan Xiao. Bakit ka nandito? Hinihintay ka na namin. Ito si Ganda, kaibigan ni Nan Xiao. Zama ka, Bea? Hindi na, ako kasi. Libre siya ngayon. Dumating si Nan Xiao, may kasama pang napakaganda. Kuya Nansiao, dati hindi ka nagdadala ng babae. Zenozia, Kaibigan lang. Nakatunga nga lang tayo dito, nakakapagod. Tsaka, lako tayo. Sage, anong laro? Sabihin natin ang isang bagay na hindi pa natin nagagawa. Kung mayroong nakagawa na sa atin, uminom ng isang baso. Ako na ang magsimula. Hindi pa ako nakahawak ng kamay nitong dalaga. Kuya Nansiao, lagyan kita ng alak. pinakalan kita. Si Kuya Nansiao ay para kay Echiu. Ilang taon nang tapat kay Echiu. Hindi mo siya pwede. Wala akong relasyon kay Boss Sheng. Kahit na meron, wala kang kinalaman dito. Sana ganyan ka lang mag-isip. Huwag kang mag-isip ng hindi dapat. Sige, ngayon naman ako. Hindi ko pa nagustuhan ang kahit sino sa mga kasama natin ngayon. Ang mga tanong nyo, nakakabagot. Mas maganda kung may mas esiting tayo. Hindi ka upi anagava na makipagrelasyon sa kahisino sa kuwartong ito. Anong malas ang dumating ngayon? Sinansiyaw, huwag mong inumin. Kapag ininom mo iyan, malalaman nila. Huwag mong inumin. Ikaw talaga, walang hiya. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Naglakas ka pang mang-akit kay Kuya Nansiao. Osang, lazim na kasi ang kapatid ko. Sa akin ba dapat humingi ng tawad? Ayoko. Siya ang kabit. Bakit ako ang magsusorry? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Sa pagkakaalam ko, may asawa na si Boss Sheng. Kung sinasabi mo ako ang nang-akit, eh di si Ate Shiu. Ang tunay na kabit. Ikaw. Tama na, yan, Boss Sheng. Isang babae lang yan, hindi na kailangang magalit. Kung gusto mo, sa ibang araw, padadalhan kita ng dalawa pa. Paana rin sa paghingi ng tawad. Okay ba yun, Liu Xiao? Dapat may katotohanan ang lahat. Nagkamali ang kapatid mo. Sa damdamin at sa tama, dapat siyang humingi ng tawad. Kapag kailangang humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Isang laruan lang yan. Ang pamilya Liu, magpapakumbaba para sa isang laruan. Kapag kumalat yan, ang mukha ng pamilya Liu ay mawawalan ng dignidad. Sino nag-utos sa'yo na ituro siya gamit ang daliri mo? Para sa akin ba siya nagagalit? Wangki, ipagbigay alam mo. Kanselahin ang lahat ng kontrata sa pamilya Liu. Sa buong Beijing. Sino mang makikipagtransaksyon sa pamilya Liu? Ay kalaban ko si Sheng Nanxiao. Sheng Nanxiao, medyo ka na, pareho tayong magkakaibigan dito. Hindi na kailangan ganyan. Oy. Umalis ka. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Tanong mo sa akin. Tanong ko kanino? Wag kang magpanik, tanga. Kahit bakit Montag man. Si Sheng Nanxiao, ano naman? Isang laruan lang yan. Echiu ay uwi na sa bansa. Tingnan natin kung paano ka magyayabang ngayon. Yung Boss Sheng na yun. Pupunta muna ako sa CV. Ang bilis mo namang sumandal. Salamat ba sa pagtulong ko kanina? Hindi nagkakamali ka. Madam, natanggap niyo na siguro yung divorce papers? Assistant Wang, pwede ba kita pakiusapan? Bigyan mo pa ako ng konting oras. Sobra na ang binigay na oras sa inyo ng presidente. Pakipirma na lang agad. Kung hindi, abogado na ni Bosheng ang kausap niyo. Sige, ipatawag mo na ang abogado. Hindi ako magdi-divorce. Ngayon, Bikinje, totoo palang ikakasal ka na. Ano ba ang pakay mo sa akin? kakaiba. Kanina may tumitingin sa akin. Presidente, may nagdala ng sobre kanina. Gusto raw kayong makausap.
Ito pala ang asawa ni Likinj. Sa loob ng 10 minuto, kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa taong ito. Opo. Sino ang nagdala ng mga litratong ito? Sabi sa reception, nasa meeting room pa sa baba. Gusto nyo bang makipagkita? Miss, wala pong oras si Boss Sheng para sa inyo. Pakialis na lang po. Ano? Baka nagkakamali ka. Kung makikita ni Boss Sheng ang mga litreto. Paano niya ako hindi papansinin? Bitawan mo ako. Gusto kong makita si Boss Sheng. Huxiner, bakit siya nandito? Boss Sheng, hinahanap niyo po ako. Asawa mo ba ito sa litrato? Ha? Hindi ba't ito ay kahapon sa bar? Bakit si Shinansiao ay may ganitong litrato? Baka naghihinala siya, sinusubaybayan ako. Siya ang asawa ko. Boss Sheng, nalaman na namin. Ang taong ito ay si Linan. Madalas pumunta sa bar na yon. Sabi nila, magulo ang personal na buhay niya. Madalas siyang may iba-ibang babae. Nakazama. Ang mga taong pumupunta sa bar na yon ay hindi mga matitinong tao. Kung madalas doon ang asawa mo, hindi ka ba nag-aalala? Maganda ang samahan namin, naniniwala ako sa kanya. Si Shen Nanxiao, isa lamang. Babaeng may asawa lang. Anong pakialam mo kung paano siya tratuhin ng asawa niya? Wala nang dapat gawin dito, lumabas ka muna. CJ, Boss Sheng, ayon sa utos mo, sinimulan na namin ang lubusang pagsupil sa hudya. Ayaw pa rin ba ng babaeng yun na maghiwalay? Oo. Ipagpatuloy ang pagsupil. Kung ayaw niyang maghiwalay, hayaan mong si Hudya ang magbayad para sa kanya. Sige. Alisin mo ang mga bagay na ito. Ayaw kong makita ang mga ito. Sige. Nanay, siguradong si Li King ang putang inang ito. Ang sa akin, para hindi ako makita ni Shen Nanxiao. Yung kumpanya ng tatay mo, hindi alam kung sinong kinainitan. Lahat ng kasosyo ay nagbawas ng kontrata. Kaysa mag-alala sa maliliit na bagay, isipin mo kung paano ito maayos. Paano nangyari ito, nanay? Siguradong si Li King ang putang inang ito. Ang nag-utos kay Shen Nanxiao, nasa rin tayo. Anong gagawin natin? Wala na ba tayong magagawa laban sa kanya? Sa ahas, sa ulo tamaan, yung putang inang yun. Hindi ba't mahalaga lang sa kanya yung patay na ama? Hayaan mo siyang hanapin. Nanay, alam mo ba kung nasaan ang tunay na ama ni Li King? Saan ko malalaman? Yung ama niya, baka patay na. Mahirap hanapin ang ama niya, pero yung pilay, hindi ba madaling hanapin? Linan, totoo ba ang balita? Hanapin muna natin. Mas mabuti ito kaysa wala tayong balita. Tama. Siya ba yun? Mukhang pareho ng edad, yung pilay. Pareho din sa tatay, Linan, sabi mo. Ama ko ba siya? Hindi ko nahanap ang pangalan niya, pero yung mga kapitbahay, tinatawag siyang Tito Lee. Tito Lee. Hayop ka, hindi ko hahayaang saktan mo. Ang aking king, bitawan mo siya, bitawan mo siya. Gavin Montag. Tari. Lolo, tulungan ko kayong buhatin. Salamat, anak. Lolo, bakit kayo nag-iisa? Ang bigat nito. Nasaan ang pamilya ninyo? Isang anak na babae lang meron ako. Nung 5 taong gulang siya, dinala siya ng nanay niya, hinanap ko siya ng maming taon. Pero wala akong balita. Wala na akong pamilya. Anak mo ba siya? Ito ba ay si Li King? Paano mo nalaman ang pangalan ng aking anak? Alam mo ba kung nasaan siya? Pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking anak. Tatay, ako si King. Ako ang iyong anak na si King. Chingu. Ikaf si Kingi? Tatay, kapag naayos ko na ang tirahan, susunduin kita. Mula ngayon, hindi na tayo maghiwalay. Mabuti. Ano ang plano mo ngayon? Plano kong umupa ng bahay malapit sa kumpanya. Isasama ko si tatay at sa susunod na linggo ay kaarawan niya. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Linan. Salamat. Anong salamat sa atin? Umalis na siya. Kailan mo ibibigay ang natitirang pera? Huwag kang magpabaya, ang babaeng iyon ay maaring hindi palubos na nagtitiwala sa iyo, kaya't maghanap ka ng paraan. Dali, tumira ka na kasama niya at kunin mo ang kanyang buong tiwala. Mabuti naman, pero Pero ano? ito ay pagpapanggap na pilay at kailangan pang lumipa. Tak payat. Basta't mahawakan mo lang ang babaeng iyon at sirain mo siya. Ang pera ay ipapadala ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, eksperto ako sa ganitong bagay. Puntahan mo ang Shenjia sa aking silid-aklatan.
Ano ito? CJ, Ano ba ang problema, Montag? pasensya na, Librek Sheng. Hindi ba sinabi ko na walang sino man ang maaring pumasok sa silid-aklatan ng aking anak? Bakit ka nandito? Si Boss Sheng ang nag-utos sa akin na. Magnanakaw, nagnakaw. Dito sa Shenghia. Librek Sheng, nagkakamali ka. Ako ang assistant ni Boss Sheng. Nagkita na tayo dati. Parang nakita na kita sa Nansiao. Nakita na kita. Sabi ni Boss Sheng, may dokumento siyang naiwan sa silid-aklatan. Pinakuha niya sa akin. Kung hindi ka naniniwala, ito, para itanong. Hindi ka naman magsisinungaling tungkol dito. May mga babaeng hindi maganda ang ugali sa paligid niya kamakailan. Wala. Mabuti naman kung wala. Bantayan mo siyang mabuti para sa akin. Kung may babaeng gustong umakit sa kanya, sabihin mo agad sa akin. Malapit nang bumalik ang babaeng gusto kong maging manugang. Ayokong may makita akong hindi maganda sa paningin ko. Naiintindihan mo ba? Pero mas bagay siguro kung si Assistant Wang ang gagawa nito. Hindi ba mas angkop siya? Lalaki kasi si Wangki. Masensitibo ang mga babae pagdating sa ganito. Ayaw mo na ba sa trabaho mo? Tututukan ko ito para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sundin Montag lang ang utos ko. Hindi kita pababayaan. Pero kung may masamang balak ka, hindi lang trabaho mo ang mawawala sa iyo. Wala kang matitirhan sa buong Qingcheng. Naiintindihan mo ba? Huwag kayong mag-alala, Librek Sheng. Assistant lang ako ni Boss Sheng. Alam ko kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Kung alam mo, Sage, umalis ka na. Bakit ang tagal mong umuwi? May emergency sa bahay. Kailangan kong umuwi para ayusin. May emergency sa bahay. Ano, may nangyari ba sa asawa mo? Na kailangan mong umuwi sa oras ng trabaho para tulungan siya sa mga gawain sa bahay. Anong nangyari sa mukha mo? Wala. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Nabangga ko lang nang hindi sinasadya. Sinungaling. Ginaganon ka ng lalaking yun. Ayaw mo pa ring iwan. Akala niya hinampas ako ng asawa ko. Pero totoo. Mabait naman sa akin ang asawa ko. Boss Sheng, may emergency sa bahay. Mag-leave ako ngayong hapon. Ano bang maganda sa lalaking yun? Tatay, hinahanap mo ako. Tatay, ano nang nangyari sa iyo? Narinig ko kay nanay na ikinasal ka na. Malaking bagay yun. Kailan pa nangyari yun? May ginawa ba siya sa iyo? Huwag kang makikialam. Bakit mo itinago sa amin ni nanay? Ang pagpapakasal mo na napakahalagang bagay. Dahil lang naman ako ikinasal sa kanya. Dahil pinilit ako ni Dong yun dati. Paulit-ulit. Nakalimutan mo na ba na nanay mo siya? Hindi siya nanay ko. Nalimutan mo na ba kung paano niya tayo? Ginawa mo na ba ang dapat gawin? Nag-aalala lang ang tatay mo. Anak, alam ko ang iniisip ng mga lalaki. Kilala ko ang mga ito. Mukha lang ang nakikita, hindi ang puso. Kung gusto mo pa rin kilalanin ako bilang iyong tatay, makipaghiwalay ka na sa lalaking iyon. Tatay, okay ka lang ba? Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay ko. Makipaghiwalay ka na sa lalaking iyon. Kung hindi, huwag mo na akong tawaging tatay. Nahanap ko na si tatay. Wala na ring dahilan para manatili ako sa Shengshay, tatay. Pangako ko sa inyo, 3 sa New Moon Hotel. Nakapirma na ang divorce papers. Gusto kong si Sheng Nanxiao. Ang personal na kumuha. Presidente, pumayag na ang misis na maghiwalay. Pero gusto niyang personal kayong pumunta. Itong babaeng ito. Ano na namang kalokohan ang ginagawa? Sheng Nanxiao, darating ka ba? Assistant Lee, bakit ka nandito? Boss Sheng, narito ako ngayon. Para makipaghiwalay sa asawa ko. Ikaw rin? Sa wakas, naisip mo rin. Sa wakas, alam mo na. Kailangan mong lumaya sa hirap. Boss Sheng, kung hindi ka abala, pwede bang makiusap ng konting oras para makipag-usap? Mukhang hindi pa dumadating ang babaeng yon. May nakaschedule ako. Pero okay lang, hindi importante. Upo. Assistant Lee, mabuti at naisip mo. Ang asawa mo, hindi talaga maaasahan sa buhay. Kung kailangan mo, ng abogado para sa negosyo, pwede kang lumapit sa akin. Boss Sheng, narito ako ngayon. Bukod sa paghihiwalay, may mas importante akong sasabihin. Sabihin mo, Pasensya na at itinago ko ito sa iyo. Ang taong hinahanap mo ay... Pasensya na, saglit lang. Hello, Kamusta? Sabi ni Li Kingge. kailan kanya papayagang lumipat sa kanya? Kapag handa na ang pera, pupunta ako. Ikaf. Tito Lee, dumalaf ako. Kaibigan ka ni Kingi, di ba? Ako si Linnan, Tito Lee. Hindi mo na ako naalala? Ako nga pala, tumatanda na, lahat nakakalimutan.
May ginagawa si Kinji ngayon, ipinangako ko sa kanya na magluluto ako ng hapunan para sa inyo. Si Kingi, nagpa-process ng diborsyo. Itong batang ito, tinago sa amin ni nanay. Naghanap ng tao, kumuha ng marriage certificate. Ano ba ang sitwasyon ng kabilang panig? Hindi namin alam. Paano natin may papasa ang anak natin sa kanya? Itoli. Chingu. Nagpakasal kay Boss Sheng. Dahil pinili siya ng tiyahin, kaya napilitan siyang magpakasal. Anuman ang dahilan, ang pagiging mabuting anak ang pinakamahalaga. Ang pagpapakasal niya, kailangan dumaan muna sa amin ng nanay niya. Noong araw, ang tiyahin. Ang dahilan kung bakit kayo at si Kinji ay nagkahiwalay. Pati na ang pagpapahamak sa inyo, ito ba? Hindi mo talaga kinamumuhian? Sa totoo lang, mag-asawa tayo noon. Matagal na ang nangyari, hindi ko na ito kinamumuhian. Tapos na, tapos na. Kinji, nagdududa ako sa pagkatao ni Tito Lee. May problema, hindi ka pa pwedeng umalis sa Shengshi Group. Ano? Tito Lee, baka peke siya. Wala siyang galit kay Dongyun, parang. Hindi niya naalala ang nangyari noon. Dongyun, noong araw, kayo si Tito Lee. Grabe ang ginawa niya, kung siya talaga si Tito Lee. Paano siya hindi magagalit? CJ, alam ko na. Anong nangyari? Pasensya, may problema sa bahay. Kailangan kong umuwi. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kapag tapos na ang lahat, sasabihin ko sa iyo. Ang buong katotohanan, bahala ka na sa akin. Wangki. Boss Shang. Hindi sumasagot ang misis, busi ang linya, baka. Niloloko ka na naman niya. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na lokohin ako ng paulit-ulit? Kung ganyan siya, dahil hindi siya marunong rumespeto. Si Hujia na ang bahala sa kanya. Hindi kaya nahuli tayo kanina? Dongyun, ang putong ina. Ang lupit ng puso, pati sariling lalaki, kayang saktan. Nagpakasal si Kinji at Boss Sheng. Dahil pinahirapan siya ng tiyahin, kaya napilitan siyang magpakasal. Boss Sheng. Bakit pamilyar ang pangalang ito? Shangshire Group. Ang pinuno na si Sheng Nanxiao. Kung siya talaga iyon, dapat kang maging matatag bilang biyenan. Wang Qiang, hindi mo ako sinasagot sa tawag. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ngayon ko lang nalaman. Ang asawa ni Kinji ay si Sheng Nanxiao. Niloko mo ako. Muntik na akong mawalan ng isang mayamang manliligaw. Umalis ka sa harap ko. Tumigil ka, ano ang ibig mong sabihin? Yung natitirang 5,000. Ayaf Montag na ba? 5,000. Pwey. Malapit na akong maging biyenan ni Shengjia. Hindi ko kailangan ang pera mo. Umalis ka na sa harap ko. Hindi ka ba natatakot na ibunyag ko ang totoo? Sage, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila, ako o ikaw. Huwag mong isipin na hindi ko alam, hindi ka kinikilala ng anak mo. At ako, sa hinaharap, ay magiging biyenan ni Shengjia. Ikaw at ako, pa ang langit at lupa ang pagkakaiba. Ako ang langgit, ikaf. Ay ang isang putik na lupa, ikaw. Dumating na ang aking mayamang manliligaw. Madam, may isang tao sa labas na nagsasabing siya ang ama ng iyong madam. Sabi niya, pag-usapan daw ang kasal ng iyong madam at iyong master. Sabihin mo, ano ang kailangan mo para paghiwalayin mo ang anak mo kay Nanxiao? Malaki na ang mga bata, may sarili silang desisyon. Tayong mga matatanda, huwag na tayong makialam, biyenan, tama ba? Sino ang biyenan mo? Hindi ako dito para pag-usapan ang hiwalayan. Ano ang ginagawa mo sa Shengya? Nagkamali ang anak ko, bilang ama niya. Dapat kong alagaan ang kanyang kapakanan. Ang Shengjia, pinakasalan ang aking mahal na anak. Ang dote, matagal na, hindi ba dapat ibigay na ngayon? Ang kasal na ito, kayo ang nakinabang. Ngayon sasabihin mo pa ang tungkol sa dot. Grave on Pangarop Mo. Hindi tama ang sinasabi mo. Malaki ang negosyo ng Shengjia. Pagkakasal, walang dot. Kapag kumalat ang balita, hindi maganda ang sasabihin. Madam, mas madaling makausap ang hari kaysa sa mga tauhan nito. Ziga. Magkano ang gusto mo? Hindi naman masyado. 200 milyon. Ikaf.
Nanay, ano ang nangyayari? Nagpakasal ka sa anak ko. Ang engagement niya ay kalahati ay para sa anak ko. Bilang kanyang ama, humingi ako ng 200 milyon. Ano ang problema? Nanxiao, lilisan emo. Palisin mo ang taong ito. Hindi niyo ako matatakot. Kung hindi niyo ako bibigyan ng pera ngayon, dito na ako upo at hindi alis. Kapag pinilit niyo akong paalisin, isusumbong ko ang Shengjia na nang api sa mahina. Si King ay napakabuting bata. Paano siya nagkaroon ng isang ama na tulad mo? Matandang walang kwenta. Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang ama ni King. Lolo. Tawagan ang ambulansya. Tingnan mo ang babaeng ito. Ang daming problema na dinala sa ating pamilya. Si Ginong Sheng ay walang malukhang pinsala. Magpahinga lang na maayos. Sige, salamat Doc. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako gumamit ng lakas kanina. Huwag kayong magpakunwaring nasaktan. Narito lang ako para kunin ang dote. Ang pagbibigay ng dote sa pag-asawa ay natural lamang. Ikaw ang ama ng babaeng iyon. Ako ang kanyang ama. Tao. Sandali. Kinch, tamang-tama ang pagdating mo. Ang Shengjia ay sobrang apuso. Gusto nilang itapon ako bilang biyenan. Kailangan mong ipagtanggol ako. Boss Sheng, kamusta na ang lolo? Kaya, siya ang aking asawa sa ngalan. Huwag mo nang alalahanin ang matandang iyon. Wala naman siyang malukha. Kunin mo na ang dote. Kunin mo na agad. Maaga tayong alis. Ipagpapatuloy mo pa ba ang pagpapanggap? Hindi mo talaga ako ama. Ano? Ano ang sinasabi mo? Hindi ako ang iyong ama. Sino ang iyong ama? Tigilan mo na ang pagpapanggap, ikaw ay sino yun. Ang peking tao na pinadala. Paumahin, Boss Sheng. Maraming abala ang naigulo ko. Pakiusap palayasin ang tao ito. Palayasin. Tao. Kinch, hindi mo pwedeng maging ganito kapagsik. Kahit hindi ako ang iyong tunay na ama, sa hinahara, magkakaroon tayo ng relasyon bilang ama at anak, Kinch. Bitawan ninyo ako. Wala akong kinalaman, si Dungyun ang napadala sa akin. Wala akong kinalaman. Sino ka talaga? Paumahin, Boss Sheng. Alam niya ako ang iyong sekretarya. Akala niya nakakonekta ako sa iyo. Kaya nagpakilala siya bilang biyenan. Talaga humingi ako ng paumanhin sa abala na naigulo ko. Ang ibig mong sabihin, ang pangyayari na yon ay isang malaking pagkakamali lamang. Kung hindi, ang isang maliit na katulad mo, talaga bang? Ang manugang engagement niya. Hindi ka welcome dito, umalis ka na. Pasensya na, Boss Sheng, pag gumaling na si Lolo. Babalik ako para humingi ng tawad. Ma, sigurado ka bang zilikinga. Ay babalik na yon. Alam kong itong anak mo. Mas mahalaga pa sa kanya ang patay na ama niya kaysa sa lahat. Alam niyang fake iyong si Li Jiango. Tiyak na hahanapin niya to. Ihanda ang kasulatan sa paghihiwalay pagkatapos niyang pumirma. Gagamitin natin para makipagnegosyo sa Shengjia. Ang kasulatang ito, kayang humingi ng hindi bababa sa 50 milyon. Ma, dahil sa babaeng ito, nakulong ako ng 1 buwan. Pagkatapos niyang makipaghiwalay, papatayin ko talaga siya. Pag nakuha na ang pera, wala na siyang silbi. Bahala ka na kung paano mo siya paparusahan. Ikaw ang may pakana na ipahiwalay ako. Oo, ako, ano naman. Kung ayaw sa'yo ni Boss Sheng, bakit mo pa pinipilit na manatili? Kaya ikaw ang nagpanggap na ama ko, nung yun? Ngayon, ikaw mismo ang sumira. Sa relasyon nating mag-ina. Ate, huwag kang magmadaling umalis. Ano? Yung huling babala ko, hindi pa sapat. Ulitin mo, tak, yun. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Pirmahan na niya ang kasulatan. Ma, wala na siyang silbi. Bahala ka na sa kanya. Ano? Huwag kang kumilos kung hindi dahil may silbi ka pa. Pinatay na kita. Pukpok, lumabas ka. Nang Xiao, tulungan mo ako. Likinje, nasaan ka? Hanapin ang lokasyon ni Assistant Lee, bilisan. Ziege. Kinj. Nasa ka? Ziege. Huwag kang matakot, tapos na ang lahat. Pasensya na, Boss Sheng. Nagdala ako ng abala. Kung kailangan mo, maaari akong maghanap ng abogado sa Shenxi. Para tulungan kang magsampa ng hiwalayan. Salamat sa alok, Boss Sheng. Hindi ko pa ito kailangan. Ganyan-ganyan na ang trato sa iyo ng asawa mo. Magkakasama pa rin kayo, Likinje. Bulag ka ba? May sarili akong dahilan. Karapat dapat ka dyan.
Tumakas, yung pokpok, nasagip ng mga tao ni Sheng Nanxiao. Ano na ang gagawin natin? Okay lang. Kunin muna natin ang kasunduan sa negosyo. Pumunta tayo sa Shenzhen para humingi ng pera. Ang ipapag-usapan natin mamaya. Tara, MS Tunyon, ikaw at ang iyong mga kasama ay hinihina lang may kagagawan sa sadyang pananakit. May matibay na ebidensya, sumama kayo sa amin. Nagkakamali ka ba? Si Li Qingsh ba ang nag-utos sa'yo? Dalhin na. Nanay ako niya, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Li Qingge, ikafen ga. Endes Dong, sinabi ko na kapag sinaktan mo ako ulit. Hindi ako mapapatalo. Tredor ka. Kung sasabihin mo sa akin kung saan mo itinago si Papa noon. Ang nangyari ngayon, pwede nating kalimutan. V, pangarap ka na lang. Tara. Naayos na ba sa bahay mo? Salamat, Boss Sheng. Maghanap ng tutulong para makuha ang footage ng kiki. Kung hindi ngayon, talagang hindi ko alam ang gagawin. Sana lang matuto ang asawa mo. At atuhin ka na maayos. Kung wala nang iba, aalis na ako. Teka, Nan Xiao. Ang tagal natin hindi nakita. Namiss mo ba ako? kailan ka bumalik? Kahapong lang. Zeno ito? Ako ang assistant ni Boss Sheng. Hindi ka pa magaling na ulit. Employee pala ni Nang Xiao. Lumabas ka muna. May sasabihin ako kay Nanxiao. Boss Sheng, lalabas muna ako. Lanan. Nanxiao, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Nagpakasal ka na pala. Sino ba yung babae na yan? Dapat mong ipakilala sa akin. Nagkakamali ka, ito ay ayos ni Lolo. Hindi ko rin alam noon. Agad ko narinig ang tungkol kay Nanxiao. May childhood friend pala. Totoo nga, hiniwalayan mo ako. Para pakasalan siya, di ba? Alam ko naman na ito ang mangyayari. Bakit ganito pa rin ang nararamdaman ko? Ngayong bumalik na ako, hindi mo na kailangan ng assistant. Pupunta ako sa kumpanya para tulungan ka. Hindi na okay si Assistant Lee. Hindi ko balak siyang tanggalin. Pero, May gagawin pa ako, lumabas ka muna. Lolo, gising ka na. King J, kailan ka libre? Bisitahin mo naman si Lolo. Si Shinanxiao siguro. Hindi makakalabas agad. Pumunta ka na ngayon sa Shengjia, hindi niya makikita. Lolo, pupuntahan ko na kayo ngayon, hintayin niyo ako ha. Dahan-dahan. Lolo, noong nakaraan dahil sa akin, nasaktan kayo. Pasensya na talaga. Mabait na bata. Kung hindi dahil sa nangyari noon, hindi ko malalaman na ang hirap ng buhay mo sa bahay. Ngayon, kakausapin ko si Nanxiao. Simula ngayon, lumipa ka na sa Singgigia para tumira. Hindi na lolo, okay lang ako sa sarili kong tirahan. Baka naman, yang nangyari noon. Nagalit si Nanxiao sa'yo? Wala. Talagang hindi na lolo. Ayaw pang aminin ng batang ito. Buti na lang. Pinapauwi ko na si Nanxiao. Assistant Lee, Boss Sheng, Ang kapal na mukha ni Nanxiao. Tingnan mo si Li Qingsh, ganito na, inaapi ng pamilya niya, wala kang pakialam. Ang tagal na ninyong kasal. Lolo, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, ang pamilya ni Assistant Lee. Ano ang kinalaman sa kasal namin? ang ibig sabihin ni Lolo, bilang boss, dapat alagaan mo ang iyong empleyado. Parang asawa na nag-aalaga sa kanyang misis, pareho lang yan. Tama ba Lolo? Lolo, Boss Sheng, late na. Aalis na ako, mag-usap na lang kayo, bye. ikaw na naman, may lakas ka pa ng loob na pumunta. Madam Sheng, Tita, kilala Montag. Ang assistant ni Nanxiao, tatay niya yun. Noong nakaraan, nagkagulo sa bahay. Sabi pa, may utang daw si Nanxiao sa kanila. 200 milyon para sa dowry, tapos nasaktan pa si Lolo. Kaya pala, SI Assistant Lee. Yung kinasal kay Nang Xiao, siya pala yun. Karapat-dapat ba siya? Gusto lang niyang sumampa. Sa mataas na pamilya namin, Shenjia. Maganda lang ang palabas nila ng tatay niya. Madam Sheng, ang nangyari noong nakaraan. Naipaliwanag ko na at hindi siya ang tatay ko. Pumunta ako ngayon para humingi ng tawad kay Lolo. Huwag ang pamilya namin. Hindi namin kailangan ang paghingi mo ng tawad. Umalis ka na. Huwag kang nakatayo dito. Nakakairita, tita. Baka may pagkakamali lang, pero assistantly. Kung ayaw ka ni tita, kung ako sa iyo. Dapat umalis ka na, hindi yung nakatayo dito at nakakainis. Masunurin ang aking shiyu, hindi tulad ng iba. Hindi marunong makinig kung may hiya ka. Magresign ka na at lumayo ka sa anak ko. Madam Sheng, ang trabaho. Susunod ako, Boss Sheng. Hindi ko kayang sundin ang hiling mo. Ma, anong ginagawa niyo dito? Bakit hindi kayo pumasok? Tamang-tama ang pagdating mo, kakastigo ko lang.
ng assistant mo, tapos lumabas ka, Nansiao. Kakagaling lang namin ni tita sa labas. Nakasalubong namin si Assistant Lee. Nag-usap lang kami, alis KBA? May pupuntahan ako sa opisina, sabay na tayo. Nang Xiao, bukas ang birthday party ko. Huwag mong kalimutang pumunta. Pupunta ako. Naiinis ako, parang pinapahirapan ko lang ang babaeng iyon. Tapos biglang sumipot siya para magpakabayani. Tama ba, tita? Huwag kang magalit, tita. Hindi worth it ang isang assistant lang. Nga pala tita, nalimutan ko, naiwan ang bag ko sa kotse. Pasok ka muna, kukunin ka ulang, sige. Uwi muna ako para magti, para kumalma. Sundan mo, alamin mo kung ano ang relasyon ni Nansiao at ng babaeng iyon. Ano ba talaga ang meron sa kanila? Sige. Hoy, Boss Shang. Dumating na ang divorce lawyer natin sa Hudya. Pero nalaman namin na sinira na ang Hudya. Lahat ng tao sa Hudya ay nasa kulungan na. Wala pang balita tungkol sa asawa mo. kung wala, maghanap pa, tapusin na ang divorce. Nagmamadali siyang makipag-divorce sa akin. Para kay Lishu, di ba? Ingat. Ayos ka lang. Okay lang ako. Siguradong may sugat, dalhin kita sa ospital. Boss Sheng, sinabi ng doktor. Huwag mong babasain ang sugat habang hindi pa gumagaling. Pasensya na Boss Sheng dahil sa akin. Nadamay ka pa. Hindi ba ito makakaabala sa trabaho mo bukas? Dapat ako ang nagtatanong nito. Halos, alas 10 na ng gabi. Hindi ka pa umuwi. Hindi pa magagalit ang asawa mo. Tiwala sa akin ang asawa ko. Hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin niya ang lalaking iyon. At dahil sa akin ka nasaktan kahit paano, dapat alagaan kita. Sige, sabi ng doktor, kailangan kong magpalit ng gamot araw-araw. Kung sinabi mong alagaan mo ako, dapat alas 8 ng umaga bukas. Nandito ka na sa Shenjia para palitan ang gamot ko. Bakit wala biazi ng Xiao? Miss, kahapon si Boss Sheng ay nasugatan sa braso para iligtas si Li Qingj. Nasa Shanghai pa rin siya ngayon. Si Li Qingj ang nag-aalaga. Kay Boss Sheng. Bantayan mo pa. HU. Bakit wala biazi kuya ng Xiao? May nangyari kagabi. Nasugatan si Nansiao habang iniligtas ang kanyang assistant. Baka medyo late siya. Hindi kaya. Yung babeng Lina yun naman? Huwag kang mag-alala Ate Shiyu, kung darating siya ngayon. Ako na ang bahala sa kanya. Ito ay sarili kong problema. Huwag ka nang makialam. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magkakaroon ng pwesto ang Liu Jia sa Qingcheng. Huwag kang mag-alala Ate Shiyu, hindi mo na kailangan gumawa ng kahit ano. Ako na ang bahala sa kanya. Boss Sheng. Para lang sa braso, hindi na kailangang magtanggal ng maraming buttons. Kung hindi maghuhubad, paano lalagyan ng gamot? Boss Sheng, tapos na. Buisit, ano ba nangyayari sa akin? Yung, malapit ng gabi. Samahan mo ako sa party. CJ, Boss Sheng. Hindi na ako sasama sa loob. Bakit? Pagkatapos mo akong ihatid, alis ka na. Nansiao, dumating ka na. Salamat sa pag-alaga, Li Assistant. Kung nandito ka na, sama ka na rin. Isang maliit na assistant lang. Hindi ba nito kayang igalang ang mukha ni Ed Shiyu? Ito rin siguro ang gusto niya, di ba? Kamusta? Ngayong nandito na ang tunay, may pwesto ka pa ba bilang? Kabit? Ying Ying. May problema ba kayo? Anong problema? Ayaw ko lang sa mga walang hiya. Na nanggugulo kay Kuya Nansiao, alam na malapit na magsimula ang party ni Ed Shiyu. Pero sunod pa rin ng sunod, talagang walang hiya. Alam naman ng lahat na sila Boss Sheng at Shiyu. Ang tunay na magkasintahan, dapat lang, dalhin siya sa harap ni Ed Shiyu. At paluhurin para humingi ng tawad, para makita ng lahat kung ano talaga. Ang klaseng babae siya. Nasaan na si Boss Sheng? Sinasabi niyong ako ang kabit, ano naman ang... Lishu na sinasabi niyo. Ika? Si HU at Kuya Nansiao. Ay magkasintahan mula pagkabata, sa huli ay magpapakasal din. Ikumpara mo sarili mo kay Ed Shiyu, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha. Ininsulto mo ang host ng party. Kung malaman ito ni Kuya Nansiao, hindi ko alam kung kanino siya kakampi. Kay Ate Shiu BAOSIO? Miss, gusto mo ng inumin? Salamat.
Kuya, itong putang ito, bahala ka na. Huwag kang mag-alala. Ano-ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Puta ka, nagpapakasanto ka PA. Ganyang klaseng babae ka lang. Gusto mo pang mangakit kay Bosheng? Mabuti PA. Ako muna ang tumikim sa'yo. Sandali. Kahit hindi ako gusto ni Shinang Xiao, asawa pa rin ako niya sa papel kung gagalawin mo ako. Hindi ka pa tatawarin ni Shinang Xiao. Nagsisinungaling ka pa. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Nasa bulsa ko. Ang marriage certificate namin ni Boss Sheng. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa'yo. Narito. Tingnan mo. Puta ka. Nang Xiao, naalala ko lang, naiwan ang cellphone ko sa lobby. Pwede mo bang kunin para sa akin? CJ. Sandali. Kinje, okay ka lang ba? Sheng, Boss Shang, hindi ka ba nakipagbalikan kay Li Xiu? Paano nangyari yun? Mukhang hindi sapat ang aral na binigay ko sa'yo noong nakaraan. Tinawag ko na ang mga tao. Ipadala muna natin si MS Lee sa ospital. Kinj. MS, Li, kailangan ka hindi lumunta. Dahil sa'yo, kaya nakipagsapalaran ang kapatid ko sa babaeng yon. Ngayon, wala na sa akin ang desisyon. Kahit na patakarin kita, hindi ka pababayaan ni Nan Xiao. Ang malapit kay Li King ay tila isa lang, si Linan. Jingu. Sino ka? Nang Xiao, ito si Linan. Ako ang tumawag sa kanya dahil siya ang pinakamalapit kay Assistant Lee. Ngayong may nangyari kay Assistant Lee, may karapatan siyang malaman. Boss, may nagpadala ng sobre kanina. Sabi niya, gusto niyang makipagkita sa'yo. Nang Xiao, ngayon. May nag-alaga na kay Assistant Lee, umalis na tayo. Pwedeng kunin mo siya, pero kung hindi mo siya mapoprotektahan. Hindi kita patatawarin. Anong karapatan mo, Bosseng? Para sabihin yan? Nan Xiao, ngayong naayos na. Ang problema ni Assistant Lee, pero nasira ang birthday party ko. Bakit hindi mo na lang? Ako bayaran? Pakasal na tayo. Magpakasal. Nangako ka noong bata ka na pakakasalan mo ako. Pasensya na, Shiu, wala akong nararamdaman sa'yo. Kingi, gising ka na. Okay ka na, BA? Medyo sumasakit lang ang tiyan ko. Normal lang yan, delikado talaga yun, muntik ka nang makunan. Kailangan mong mag-ingat sa susunod, magpahinga ka muna. Buntis ako. 6 na linggo ka ng buntis. Ang batang ito, Kai Sheng Nan Xiao BA? Bakit hindi mo na lang hiwalayan? Hindi kayo. Bagay, at ang batang ito. Kung ayaw mo, samahan kitang magpa-abort. Kung gusto mo, ipanganak mo at ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Dapat hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa tatay mo. Kung hindi, hindi ka pupunta sa kanya at masasaktan ng ganito. Kailangan ko munang mag-isip ng mabuti tungkol dito. Hoy, Lolo. Lolo, narinig ko na si King na nasugatan sa figura noong nakaraang araw. Okay ka lang? Lolo, okay na ako. Mabuti naman kung okay ka. Lolo, may isa pa akong bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. May apo na kayo sa tuhod. Ang ganda naman. King, Lolo, sa susunod na araw, papapuntahin ko si Nan Xiao para sunduin ka. Lolo, magpapahanap ako na mag-aalaga sa iyo. Aya, sinabi mo pa rin sa kanya. Wangki, pinakuha ka ng file. Bakit ang tagal mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na magpahinga ka muna? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na ako.
Pag-uwi mo, hindi ka ba? Pinahirapan ang asawa mo dahil sa figura. Siya. Boss Sheng, actually, ngayon lang ako pumunta. Para may sasabihin sa inyo. Ako, Nang Xiao. Nandito rin SI assistantly? Anong pinag-usapan ninyo? Ano ang sasabihin mo kanina? wawala. Maghihintay na lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa kanya. Mauna na ako. Big Miss Lee Chingu. Likinj, dahil hindi mo alam ang kabutihan. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung magiging malupit ako. Visit na bata, umuwi ka rito. Lolo, may problema ba? Medyo busy ako sa kumpanya. Buntis ang asawa mo, hindi ba malaking bagay yon? Umuwi ka agad. Hoy. Wisit, hindi ko man lang nahawakan ang babaeng yon. Saan galing ang bata? Nagdadala pa ng green hat sa akin. Si Lolo Bea? Ilang araw ko na rin siyang hindi nakikita. Gusto mo, sabay tayong umuwi? Huwag na. May mahalagang bagay akong kailangang pag-usapan kay Lolo. Umuwi ka muna. Wangking, pumunta ka sa New Moon Hotel. Ikaw mismo ang humuli sa babaeng yon. Gusto kong makita siya sa loob ng kalahating oras. Tumigil ka. Hindi ko alam kung sinabi sa iyo ni Nansiao na magkakasal na kami. Assistantly, pakiusap, itigil mo na ang iyong. Plano kay Nansiao. Magkakasal na sila. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang mapanggap na tanga sa harap ko. Lumayo ka kay Nang Xiao. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili ko kung hindi ako magiging magalang. Madam, gusto ni Bossing na sa loob ng kalahating oras. Pumunta sa New Moon Hotel para pag-usapan ang paghihiwalay. Dahil ba ikakasal ka na kay Lishiu? Kaya nagmamadali kang makipaghihiwalay sa akin. Sundan mo siya. Boss Sheng, Assistant Lee, bakit ka nandito? may isang babae kanina na nagbigay sa akin ito. Kasunduan sa paghihiwalay para sa iyo, nakapirma na siya. Sabi niya may gagawin siya, kaya umalis na muna siya. Boss Sheng, gusto ko sanang magtanong sa iyo. Sabihin mo. Kung ang isang asawa, buntis siya. Pero malapit na silang maghiwalay ng asawa niya. At nakahanap na ng bagong pag-ibig ang asawa niya, sa palagay mo. Dapat bang sabihin ng babaeng ito sa asawa niya na buntis siya? Buntis siya. Dapat niyang ipa-terminate ang bata kung maghihiwalay na rin lang kayo. Ang asawa niya, siguradong hindi na niya papansinin ang bata. Tama ka. Ipaghanda ang abogado para sa paghihiwalay. Presidente. Kinj. Ipa-terminate mo ang batang ito. Ang lalaking yon, hindi karapat dapat sa'yo. Basta't ite-terminate mo ang bata, alagaan kita. Sheng Nansiao, alam mo ba? Kung ano ang sinasabi mo? Ang mga sinasabi mo. Hindi lang ikinahihiya ako, ikinahihiya mo rin ang sarili mo. Kinj. Ikakasal ka na kay Lishiu. Bakit mo pa sinasabi sa akin ang mga ito para ako'y malito? Kinj, kung nag-aalala ka na pag-uusapan ka ng mga tao. Bilang third party, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Pasensya na, wala akong interes. Larong pangkabit at ang batang ito. Hinding-hindi ko ay determinate. Kinj. Presidente. Assistantly, pwede ba tayong magkita para mag-usap? Miss Lee, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Ang dinadala mo sa tiyan mo, anak ni Nansiao, di ba? Ito ay 1 milyon, basta't i-terminate mo ang laman ng tiyan mo, sa iyo na ang perang ito. Huwag mo akong bantaan, aalis ako sa Shengshi Group. At ang batang nasa tiyan ko, ay walang kinalaman kay Sheng Nansiao. Kahit ano pa, Walang kinalaman, isang kahit kailan. Maaari nitong ipanganib ang aking anak sa labas ng kasal. Sa palagay mo hahayaan ko siyang manatili sa mundo? kung ang dahilan mo sa pagpunta rito ay para sabihin ito sa akin. Maaari na akong umalis, ngunit ang sanggol sa aking sinapupunan. Hindi ko hahayaang may makasakit sa kanya. Kung hindi mo siya alisin, ang mga taong malapit sa iyo, ang magdudusa, hindi ka ba magsisisi? Assistantly, mukhang hindi tayo magkakasundo ngayon. Kapag naisip mo na, bumalik ka sa akin. Sa huli, susunod ka rin sa aking kagustuhan. Shiyu, kamusta ang wedding dress na ito? Bagay na bagay sa iyo. Tiyak na maganda, Rita. Ayaw talagang pakasalan ako ni Nansiao. Kung ako ang magdedesisyon ng mag-isa, masasaktan si Nansiao. Sino ang nagsabi ng kasal ni Nansiao? Hindi siya magkakasundo. Pagkatapos niya makipaghiwalay sa babaeng iyon, kayong dalawa, ay Mac-E, engage agad. Bukod pa, magkasama na kayo noong bata pa. Sino pa ang pakakasalan niya kundi ikaw, Tita? Hindi ba sinabi sa iyo ni Nansiao, Assistantly, ang nagplano ng kanyang kasal? At ngayon, buntis na si Assistantly sa kanyang anak. Ano? Ito ba ang divorce papers?
Hindi makatarungan. Tita, hindi pa malinaw ang lahat. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam kong ang babaeng iyon ay hindi mabuting tao. Ayusin ko ito para sa iyo, tita. Huwag mong pakialaman. Ang lakas ng loob na mang-akit ng anak ko. Titingnan natin kung paano siya pagbabayarin. Sino ang pagbabayarin? Lolo, bakit ka bumaba? Sabihin mo sa akin, sino ang pagbabayarin ninyo? Kaya pala. Nasugatan si Kings noong huling party. Parang may kakaiba, ngayon ko lang nalaman. Lolo, huwag kang magalit. Gusto ninyo ba akong patayin? Bilis, tawagan ang doktor. Dalhin si Lolo sa ospital. Ito ba ang gamit niyong master? Napakahalaga nito. Ilagay na lang natin sa library. Kumusta na si Lolo? Huwag kang mag-alala, Osheng. Nagalit lang si Lolo. Magiging maayos siya pagising. Ngunit tandaan, huwag na nating hahayaang magalit si Lolo. Muli. Ano ba talaga ang nangyari? Yung babaeng pinakasalan mo, walang hiya. Ang nagpasama kay Lolo, ikaw talaga. Kailan ka makikipaghiwalay sa kanya? Inaayos na ang papeles, pagbabayarin ko ang babaeng iyon. Sa lahat ng ito, Doktor, pakiusap, alagaan niyo si Lolo. Sabihan niyo ako kaagad kung may mangyari. Mabuti. Sandali lang. Miss Lee, Sinabi ni tita na huwag kang magpahinuhod. ano ang ibig mong sabihin? Ang nasa tiyan niya. Dapat mamatay. Tama, sabihin kay doktor okay lang. Regular na magpa-prenatal check-up lang. CJ, buti na lang nandyan ka. Kung hindi, hindi ko alam ang gagawin ko. Ano ba? Huwag kang mahiya. Itong maliit na bata sa tiyan mo. Tatawagin akong tiyuhin yan balang aw. Sige, samahan kita mamili ng mga kailangan ng isang magiging ina. Sige, tiyuhin niya. Sino kayo? Pagbajan sila. Tigilan mo na, Linan. Lee Kinch. Tumigil kayo. Linan, gising ka. Dalhin na sa ospital. Bilisan natin. May pagdurugo sa utak ng pasyente. Kailan siya magigising? Nasa tathana na yan. Alam mo ba kung sino ang umatake sa inyo? Hindi, pero parang may specific na target yung dalawang lalaki. Kung hindi lang para protektahan ako ni Linan. Hindi siya masyadong masasaktan. Magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan. Linan, bukod kay Papa, ikaw na lang ang meron ako. Pakiusap, gumising ka na, okay. Hindi ka na nag-isa ngayon, alagaan mo ang sarili mo. Ako na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Assistant Lee. Ang pinakamalapit sa iyo ang nagdurusa sa mga pagkakamali mo. Ang sarap ng pakiramdam, no? Yung dalawang lalaki, ikaw ang nag-utos. Hindi ako, si Tita. Ang nanay ni Nansiao. Imposible, wala siyang dahilan para gawin yun. Dahil lang sa angkan ni Nansiao, hindi papayag si tita na makasama niya. Isang dukhang Cinderella, lalo na. Sinabi ko na kay tita na buntis ka. Sa anak ni Nansiao, hindi kanya patatawarin. Bakit mo sinabi sa akin ito? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko? Kay Shing ng Siyaw ang totoo. Subukan mo, tingnan mo si Nansiao. Kung handa siyang isakripisyo ang kanyang ina para sa'yo at sa sanggol sa tiyan mo, at hayaang makulong ang kanyang ina. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto ko? Basta't ipalaglag mo ang sanggol sa tiyan mo, at makipaghiwalay kay Nansiao, tatahimik ako. Huwag kang mangarap, Eunice Lee, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung magiging brutal ako. Bahala ka, hindi naman ako ang maghihirap pagdating ng panahon. May neck collapse. Hindi ko ibigay ko kayo. Nakasulatan ng diborsyo. Majordomo. Young Master, Sino ang naglagay ng dokumentong ito sa aking study? ito yung naiwan ni na Madam at MS Lee noong araw na yon. Naisip ko, baka importante ito.
Kaya inilagay ko sa study ninyo, yung master. May problema ba? Hello, kamag-anak po ba kayo ni Lee King? Ako nga. Nawala ng malay si Lee King. Malapit nang mawala ang sanggol. Pumunta ka agad kayo. Ano? Jose, kumusta na siya? Mukhang nakainom siya ng gamot pampalaglag. Muntik ng ma-miscarriage. Sa susunod na mga buwan, kailangan niyang mag-bed rest. Yun pala, ikaw ang aking asawa, alam mo na ito noon pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Desidido ka na ba? Na makipaghiwalay sa akin? Gising ka na, may masakit ba sa'yo? Okay lang ako. Ano-ano nang nangyari sa akin? Sabi ng doktor, nag-collapse ka. Huwag kang mag-alala, okay lang ang baby, pero kailangan mong magpahinga ng maayos, kung hindi, pwedeng mag-miscarriage. Sa sinan? Hindi pa siya nagigising, sabi ng doktor, malubha ang kanyang mga sugat. Huwag kang mag-alala, sino ba ang gustong saktan kayo? Hindi pa namin alam sa ngayon. Ipapadala ko muna ang mga tao para bantayan kayo. Subukan mo, tingnan mo si Nansiao. Kung handa siyang isakripisyo ang kanyang ina para sa'yo at sa sanggol sa tiyan mo. At hayaang makulong ang kanyang ina. Hindi na kailangan. Salamat, Boss Sheng. Pupunta pa ako para tingnan si Linan. Ingat sa pag-uwi, Boss Sheng. Yung master, nalaman na namin kung sino ang nanakit kay madam. Masaya ka ba? Nang Xiao, ang aga Montag ngayon. Nagmal kami ni Shio ngayon. Marami kami nagustuhang singsing para sa kasal. Ang ganda talaga. Halika. Nanay, umuwi ako ngayon para itanong sa'yo, may kinalaman ka ba sa pagpapahirap kay Kuya Nan? May kinalaman ka ba? Nagdududa ka pa sa akin? Nanay Montag ako. Gagawin ko ba yon sa isang assistant lang? Gagawin ko ba ang ganong bagay? Umamin na yung dalawang lalaki. Nang Xiao. Baka may malaking pagkakamali dito. Ako ang gumawa. Anong problema? Ayoko lang talaga sa kanya. Ang lang niya. Sa kanyang estado, paano siya makakapasok sa pamilya natin? Paano siya makakapag-asawa sa pamilya natin, Shenjia? Majordomo. I block mo ang supplementary card ni nanay. Bigyan mo lang siya ng fixed allowance kada buwan. Bantayan mo kung saan niya ginagastos ang pera. Opo. Para sa isang estranghero, babantayan mo ako. Dapat kang magpasalamat ang buhay sila. Kung may namatay, kahit ako hindi ka kayang iligtas. Imposible may mamatay. Imposible. Paano may mamatay? Sinabi ko lang sa kanila na Nansiao. Tama man o mali ang paghampas ni Tita kay Assistant Lee. Pero wala namang nangyari sa asawa ni Assistant Lee. Huwag mo nang awayin si Tita. Nasaktan ng ulo ni Linan, hanggang ngayon hindi pa siya nagigising. Muntik pang ma-miscarriage si Kinj. Wala bang nangyari? Pag-isipan mo ng mabuti. Imposible. Paano may mamatay? Sinabi ko lang sa kanila na Nansiao. Tama man o mali ang paghampas ni Tita kay Assistant Lee. Pero wala namang nangyari sa asawa ni Assistant Lee. Huwag mo nang awayin si Tita. Majordomo, investigahan mo para sa akin. Kung may sa mga Kinj, may kinalaman ba siya? Opo. Boss Sheng, ako na lang ang gagawa. Nagawa na natin ang pinakamalapit na bagay. Wala namang masama kung susuotin ko ang sapatos mo. Hindi naman ito paglabag, di ba? Anong pakay mo dito, Boss Sheng? Kung wala, gusto kong bisitahin si Linan. Dinalhan kita ng almusal. Pwede namang bisitahin si Linan. Pagkatapos mong kumain, dadalawa na kayo ngayon. Kahit hindi mo isipin ang sarili mo. Isipin mo naman ang sanggol sa tiyan mo. Pero dati, hindi ba pinapayuhan mo akong ipalaglag ang bata? Bakit ngayon bigla kang nag-aalala? Dahil dati, hindi ko alam na anak ko ito. Ngayong alam ko na, doble ang pag-aalaga ko sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Nalaman ko na kung sino ang sumalaki sa inyo noong nakaraan. Ang nanay ko ang nag-utos noon, pero bantayan ko siya. Hindi ko hayaang masaktan niya kayo muli. Eh yung sugat ni Linan, papalampasin na lang ba yun? Maniwala ka sa akin, bibigyan kita ng katarungan para dito. CJ. Nagising na si Lolo. Gusto mo bang sumama sa akin sa Shenjia para dumalaw? Assistant Li Nanxiao. Lolo, Dumating na si Kinj, halika, umupo ka. Lolo, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay hanggat wala akong apo sa tuhod. Pero ikaw, oras na pa. Lumipat na sa Shenjia. Lolo, okay naman po ako sa tinitirhan ko ngayon. Baka hindi po ako komportable kung lilipat. Anong hindi comfortable? May anak na kayo, kaya lumipat na kayo. Pamaalagaan ka nitong tarantado.
Okay lang, maghihintay ako. Kapag handa ka na, sasamahan kita sa Shenjia. Pupunta muna ako sa Sihe. Mag-usap muna kayo. Assistant Lee, mukhang hindi mo sineryoso ang babala ko sa'yo noong nakaraan. Hindi mo ako pinaniwalaan. Ano na gusto mong sabihin? Kung ayaw mong mamatay si Linan, Umalis ka na sa Shenjia. Lishu, ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang saktan ng taong mahalaga sa akin. Gusto mong umalis ako? Hindi ako alis. Ayaw kong umalis. Galit ka na? Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Hindi mo ba alam ang simpleng prinsipyong ito, Genius Lee? Ano nang pinag-uusapan niyo? Nang Xiao, nakusap lang kami ni Assistant Lee. Ilang araw ka na rin hindi umuwi. Sabay tayong magmerienda. Sabay tayong magmerienda. Hindi na, sasamahan ko muna ang asawa ko. Azawa. Maaga na, dapat magpahinga na si Lolo. Bakit nagkasusun? CJ, Putaka. Babalatan kita ng buhay. Maganda ang development ng Bobby, malakas ang tibok ng puso. Ali, naalala ko noong huli, iba yung kasama mo sa prenatal check-up. Hindi ba siya yung kasama mo ngayon? ito ang asawa ko. Yung nakaraan ay kaibigan ko lang. Gets ko, yung mga lalaki kasi, walang oras para samahan ang asawa. Sa prenatal check-up, wala silang oras. Huwag mo nang isipin ang babae. Humanap ka ng ibang lalaki para samahan ka. Tama ba? Ginoo, nalaman na namin ang tungkol sa nangyari kay Ginang noong nakaraan. Talagang pinadala sila ng Ginang, pero ang Ginang ay hindi nag-utos na patayin, si Lishio, ang nagpanggap na may utos ang Ginang. Kaya nasaktan ang Ginang at si Linan. Nasaan na sila ngayon? Nasa Shenjia. Ito, cream para sa stretch marks. Buntis na ang asawa mo ng 3 buwan, siguraduhin ipahid ito sa kanya. Doktor, ako na lang. Ako na lang. Nalaman na ang tungkol sa nangyari noong nakaraan. Si Lishio ang gumawa nito ng walang kaalam-alam ng nanay ko. Gusto kanyang patayin. Sabi ko, ibabalik ko ang hustisya para sa iyo. Nasa Shenjia sila ngayon. Gusto mo bang sumama sa akin? Tara na. Nan Xiao. Ako at ang nanay mo, pumili na kami ng lugar para sa engagement party. Gusto mo bang sumama para rin na? Ang asawa ko simulat sa pool. Si King lang ang nasa puso ko. Ikaw, ano ka ba? Nang Xiao, ano ang nangyari? May nagawa ba akong mali? Bakit Montag ako ginag-anito? Aminado na ang dalawa, ikaw. Ang nag-utos sa kanila na patayin si King. Toto ba ito? Hindi ganito. Siguradong nagkamali sila, Nan Xiao. Maniwala ka sa akin. Ano ang gusto mong gawin tungkol dito? Gusto ko lang siyang maparusahan. Mayordomo, dalhin ang mga ebidensyang ito sa pulisya. Sabihin mo sa mga taga-Lydia kung may magkakasloob na tumulong sa kanya. Kalaban nila ako si Sheng Nan Xiao. Opo. Nan Xiao, magkasama tayong lumaki. Nalala Montag PABA? Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Dalhin mo siya. Nan Xiao, kahit may kasalanan siya, pero ang putang ito ay buhay pa rin. Hindi mo kailangang gawin ito. Puta, ang putang sinasabi mo ay ang minamahal ng anak mo. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para papatayin siya. Ginanglin, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba? Natatanggap ang pagkakamali mo. Hindi ko rin inutusan na ganyan kalala ang gawin nila. Ako, gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Mayordomo, ayusin mo ang mga gamit ng nanay ko. Dalhin mo sa villa sa South City. Opo, Young Master. Zandali. Nan Xiao, talagang para sa isang estranghero. Paalisin mo ang nanay. Putang ina, gusto mong palabasin ng anak ko. Ako? Wala kang karapatan. Kung ako ang magpapaalis sa iyo, may karapatan ba ako? Tatay, kinakampihan mo pa ang isang estranghero. Binibining Kings, halika rito. Sabihin ko sa inyo, si Binibining Kings ay hindi estranghero. Sino man sa inyo ang mang-api sa kanya, kalaban niyo ako. May odomo, magpadala ka ng tao, ikuha ang kanyang gamit. Sabihin mo na lang na masama ang pakiramdam niya at nagpapahinga sa South Suburb. Opo. Tatay. Alamin mo, ako ang nagpapaalis sa iyo ngayon. Walang kinalaman si Nan Xiao. Kung may kumakalat na, sismis na walang utang na loob si Nan Xiao, pupuntahan kita, at babaliin ko ang mga binti mo.
pwede mo na bang sabihin sa akin kung bakit ka pumunta sa Shengshi? At lumapit sa akin. Dahil gusto kong hanapin ang tatay ko. Noong 5 anyos ako, nasiraan ng binti ang tatay ko dahil kay Dong Yun. Mula noon, hindi ko na siya nakita. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Presidente, ito ang demolition contract na hiningi ng Mrs. 18 taon na ang nakalipas. Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka muna ng ilang araw? Okay na ako. Presidente, kasal na ang kao. Nadukot ako, kaya hindi kayo agad nagkakilala. NG Mrs. Kung okay ka na, pag-usapan natin ang importante. Opo. Base sa impormasyong ibinigay mo, nakahanap ako ng posibleng tao. Si Li Jiangwo, kasalukuyan din siyang katuwang natin. Humanap ng paraan para magkita kami. Saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin kita sa isang negosyante. Matagal ka na rin hindi nakakalabas, samahan kita. Tara na. Ang sweet mo. Li Qingzhi, dahil sa'yo. Gaganti ako sa'yo. Ikaw siguro si Boss Sheng? Matagal na naming naririnig ang tungkol sa iyo. Ito naman si... Ito ang aking asawa. Paumanhin, medyo nawala sa sarili. Pasok kayo, usap tayo sa loob. Isang karangalan na makipagtulungan kay Boss Sheng. Tagay ko sa inyong dalawa. Buntis ang asawa ko, hindi pwede uminom. Ako naman, napaka-istambay ka o. Madam Sheng. Parang pamilyar kayo. Ano po ang apelyido ninyo? Ramdam ko rin ang pagiging malapit sa inyo. Ako po ay Li. Li Qingzhi ang pangalan ko. Bakit? Kilala niyo po ba ako? Boss Lee, baka gusto niyong umupo muna. Oo nga, ako naman. Nakakahiya sa inyong dalawa. Boss Li, Li din ang apelyido mo. Pasensya na sa istorbo. Tanong ko lang ito dahil 18 taon na ang nakalipas, napilitan akong hiwalayan ang aking ama. At sa loob ng mga taong iyon, hinahanap ko siya. Madam, may balita galing sa ospital. Nagising na si Linnan. Talaga? Huwag muna magpanik. Papuntahin ko si Monkey sa ospital. CJ, Madam, huwag kayong masyadong mag-alala. Sabi ng doktor, maayos ang paggaling ni Linnan. Wonky, Li Qingzhi, Li Xiu, hindi mo inaasahan na makikita mo ako dito. Ano? Boss Lee, ikaw at si Kinch ay mag-amang tunay. Pasensya na, hindi ko sinabi agad. Una, naiisip kong masyadong istorbo sa'yo. Pangalawa, natatakot din akong mag-disappoint si Kinch. Kaya, ang batang iyon, talagang si Kings ko. Ilang taon ko siyang hinanap, hindi ko akalain na nasa King City lang pala siya. Buntis na yon si Kinch. At kamakailan lang ay na-stress pa siya. Kaya naisip kong, unti-unti sabihin sa kanya. Salamat. Kung wala ka, baka hindi ka una. Makikilala si Kings sa buhay na ito. Boss Lee, ama ka ni Kinch. Kaya ikaw na rin ang aking ama. Sir, natagpuan si Assistant Wang na walang malay sa basement. Nawawala din ang madam. Ano? Li Xiu, ano ba talaga ang gusto mo? Natatakot ka na? Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin agad. Kung mamamatay ka. Paano ko ilalapit si Sheng Nanxiao? Pero, itong batang ito sa tiyan. Ayaw ko na nito. Sandali lang. Li Xiu, ano ang gusto mo? Mabibigay ko lahat sa iyo, pero kapag itinuloy mo ang pagsaksak, wala ka nang babalikan talaga. Ano ang gusto ko? Gusto ko ang buhay ninyo. Bakit? Bakit kayo nilinan ay walang nangyari, samantalang ako? Kailangan kong magpiyansa, palayasin sa Lichia, kasalanan ninyo lahat ito. Bitawan mo siya. Xiao, Kinch, Sheng Nanxiao, ang bilis mong dumating. Li Xiu, bitawan mo siya. Bibigyan kita ng pera para umalis ka rito ang mga nangyari noon. Hindi ko na ito pag-usapan. Pera, sa paningin mo, ganoon ba ako kababaw na babae? Pwede mong hindi pansinin, pero ang buong Lydia. Daan-daang buhay, hindi mo rin ba yun papansinin? Hindi nila ako pinapansin kung buhay ako o patay. Bakit ka o sila papansinin? Tigilan na ang mga salita, dahil nandito ka na, diretso na tayo sa punto.
Gusto mong iligtas siya. Edi isang buhay para sa isang buhay. Nansiyaw, huwag. Huwag, tumahimik ka. Kinj, Saksakin Montag. Huwag mo siyang galawin, ibibigay ko lahat sa iyo. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Zinoka. Tito, hindi ba't sinabi ko sa'yo na maghintay sa labas? Ah, ikaw pala ang tatay ng putang ito. Edi ikaw na. Nasa sahig ang kutsilyo. Ngayon din, saksakin mo ang sarili mo para sa buhay niya. Huwag. Tatay, Pakyos up. May lakas ng loob. Pakiusap, patawarin mo siya. Pero hindi ko sinabing isang saksak lang. Pero kung patuloy kang sasaksak ng sasaksak, malamang mamamatay ka agad. Dahil malalim ang pagmamahalan ninyong mag-ama. Edi iwanan ko sa kanya ang parehong marka. Gawin mo. Tito, tulungan nyo. Iligtas si Kinj. Dalhin sa ospital. Kinj, Nansiyaw, Kinj. Gising na. Nagluto ako ng almusal para sa iyo at sa baby. Gusto mo bang kumain sa loob ng kwarto? O sa labas sa hardin? gusto kong magpaaraw. CJ, General. Lolo, nanalo ka na naman. Hindi pa ako gaano magaling sa chess. Nahihiya ako. Isa pang laro. Ang galing mo sa chess. Mas magaling ka pa kay Nang Xiao. Ang apo ko, siguradong katulad mo. Mas mabuti kung katulad ko. Lolo, tatay, kain na tayo. Nga pala. Ang tagal na nating hindi nakikita si Wangki. Tinatanggal mo ba siya? Si Wangki, pinapunta ko siya para mag-aral ng self-defense. Para hindi na siya laging makatulog at maging pabigat sa amin ni Mrs. Makatulog.